Republika Ginang Victoriano at Dilidiris Donsay. So, mga ito, tayo ay sabik dahil magkakaroon tayo ng pansilit na debate. Ang ating proposisyon ay tao tagapag-alaga ng kalikasan. Pakinggan natin mabuti ang mga salubin, kanilang paninindigan at paniniwala ng pangkat isang ayon at pangkat isang ayon. Handa na bang lahat? Handa na po! Ano nga ang wastong hakbang sa pakikinig? Itoon ang atensyon sa pinakikinggan. Tama. Ano pa? Huwag maingay at umubok sa maayon. Ano pa? Kumuha ng bote ng papel at isulat ang mga mahalagang paglayawan. Tama. So, maalala sa inyong lahat, tagapakinig, na pagkatapos ng debate, ako ay may mga katanungan tulad ng paano mapapatunayan ng tao na ang tao nga ay paano mapapatunayan na ang tao nga ay tagapag-alaga ng kalikasan at paano mapapatunayan na ang tao ay hindi tagapag-alaga ng kalikasan. At paano natin ito may sasagawa? Dagdag pa niyan ay ang mga pamantayan sa ating debate. Nandito ang ating mga pamantayan. Mga magkakatunggali, pakinggan mabuti. Pag-aanalisa at pagbibigay ng katibayan, 4 na bahagdan. Pangangatwiran at panluliksa, 30 bahagdan. Pagpapahayag, 25 bahagdan. At with o kabulungan o kaugnayan ng pangangatwiran sa ating paksa ay 5 bahagdan. Sa kabuuan, ito ay may 100 bahagdan. Tatawagin ko ang ating tagapagsaguyod ng debate, si Nara Shea Udien. Palakpakan natin. Magandang umaga sa lahat. Ako si Nara Shea Udien. Tayo ay makikinig sa isang debatehan o paglalahad ng saloobin ng dalawang pangkat ukol sa paksa, tao at tagapag-alaga ng kalikasan. Tatawagin ko ang miyembro ng pangkat sang-ayon, sina Randy Carjack Nicodo, Yanin B. Wapera, Judy May Alejo, Galanza Abliero, Janita Eclevia, at Merle Blas Margarita. At ang miyembro naman ng pangkat hindi sang-ayon ay sina Shar Anayala, Desiree Julay, Gail Sanchez, Yalin Yoga, Stephanie Yesen, at Kim Daniel Sanyo. At ang ating mga tagahakol ay sina Ginang Aliana Victoriano, guro sa Pilipino, Ginang Servi Busca, guro sa Ingles, at Binibining Desiree Junsay, guro sa Hagasi. Na maging mahinahon at matalino sa pagpapahayag sa sariling saloobin at sundin ang mga pamantayan. Simulan natin sa pangkat sang-ayon at pagkatapos ay susunod ang pangkat di sang-ayon. Ang tao ang tagapag-alaga ng kalikasan. Ang kalikasan ay nagbibigay kulay ng kapaligiran na sadyang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Bilang mga tao, sikas sa atin na maakit sa kalikasan. Ang magagandang panawin ay napapasigla natin ng liwaga at pangingin. Ang dilag ng mundo ay naaakit sa atin. Ang kanyang karagatan, bundok, desierto, kapatagan at kagubatan ay nagbibigay ng kaliwang pag-uunawa kung paano ang mundo pinapuligmay-ugay. Ang kanyang kagandahan ay nabuudyok upang humaibayugpan sa ating makamundong kalistana at pagkukulang at pagkakasalungatan. At sa loob ng kanyang tahimik na lugar, doon mo makikita ang lakas ng bumabay
pagkakaisa at pagiging isa sa lumikha. At kung pagmamasdan natin ang kalikasan, makikita mo na lahat ng buhay ng nilalang ay nilikha para sumunod sa prinsipyo ng kapakanan ng iba. Ang tao ay payak na mapagmahal sa kalikasan na gumagawa ng hakbang upang ito'y pangalagaan. Ngunit sa mga kadahilanan, nakalimutan ng tao kung ano ang kahalagahan ng kalikasan at inuulit ang mga isip sa mga panandaliang bagay. Oo, ang tao ang may kakabayaan, ngunit nagsunikap na babalik ang kagandahan ng kalikasan. Ang Pilipinas ay kilala sa masasaring halaman at hayop na nanirahan dito. At mahalagang magkaroon ng maraming batas na binubuo ng tao na naglalayong proteksyonan at paratilihin ang mga likas na yaman ng Pilipinas. At ang mga sumusunod ay mga batas na ito. Ang Republic Act 8284 o ang Philippine Clean Air Act 2 at ang Republic Act 9275 o ang Philippine Clean Water Act 3 at ang Presidential Decree 705 o Revised Forestry Act at ang batas tungkol sa selective logging. Kaya, ang tao talaga ang nakatasang mag-alaga ng kalikasan. Tao, tagapag-alaga ka ba ng kalikasan? Sa gitna ng mga biyayang tinatamasa ng tao mula sa kalikasan, unti-unti naman nilang nalilimutan na may tungkulin din sila sa kalikasan. Winalang bahala ng tao ang pinagkukunang ito. Nalimutan ng tao magtanim ng bagong puno at halaman kapalit ang maikinuha nila. Sinunog ng tao ang mga kabundukan para taniman ng palay na ang naging kapalit ay pagbaha at pagbuho ng lupa. Gumamit ang tao ng mga paraan na nakapipinsala tulad ng dinamita at inulambat sa paghuhuli ng isda. Naging dahilan din ito sa pagkamatay ng maliliit na isda. Inuli ng tao ang mga ibon at hayop na dapat sana'y tinutulungan dumami ang lahi. Naging tagapagwasak ang tao ng kalikasan na sa halip ay tagapangalaga. Ngayon ay nararanasan ng tao ang ganti ng kalikasan. Umiinit ng panahon dahil sa kawalan ng lilim ng mga puno. Natutuyo na rin ang mga sapa at ilog. Malimit ang pagbaha. Kulang ang tao sa mga pagkain tulad ng prutas at gulay. Mahihina na rin ang kinukuha sa mga palayan dahil sa matagal na tag-init at tagasalat sa patubig. Dahil dito, umaangkat na tayo ng bigas. Kaya ang tanong ko, tao, tagapag-alaga ka ba ng kalikasan? Ang sagot ko ay, hindi. Bakit mo nasabi na hindi ang tao ang tagapag-alaga ng kalikasan? Sino ba ang ipinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang likha? Oo, ang tao nga. Pero kung ating titignan ang bawat anggulo, makikita natin na ang tao ang sumisira ng kalikasan. May nagkakaingay, nagtutroso, nagmimina at sumisira ng kagubatan. Sa palagay ko, ang hayop ang inatasa ng Diyos dahil alam nila kung ano ang gagawin nila sa kagubatan. Pati na rin ang mga anghel dahil kaya nila itong bantayan. Oo, may kapabayaan, ngunit iilan lamang, diba? Diba, sa magtuwid, masama ang mapanghusga. Dahil kung maiilan naman taong pabaya sa paligid, sana naging maganda at malinis ang ating kapaligiran at kalikasan. Bakit? Minsan ba hindi mo tinapon ang basura mo kung saan-saan? O di kayo napabayaan ng halos ng dito? Kaya sa pinakamaliit na bagay na maaaring makasira sa kalikasan, hindi mo ginawa. Kung sasabihin mo kung hindi, sinabi mo na rin perfecto kang tao. Bakit? May alam na kayong mga gawain ang tao na nag-aalaga ng kalikasan? Wala, diba? Walang ginagawang kabutihan ang tao sa kalikasan. Tingin nyo, meron pa ba? Tulad ng pangingisda, tayo gumagamit ng dinamita para magkaroon ng limpak-limpak na salapi. At pangalawa, ang pagputol ng puno
at pagkapatingin. At higit sa lahat ang pagtatapon ng basura. Tapon doon, tapon dito, tapon kahit saan. Kaya rin naman ang bunga ay baha dito, baha doon, baha kahit saan. Ito ba ang tinutukoy ninyo na ang taong tagapangalaga ng kalikasan? Nagkakamali yata kayo, baka tagapagtira ng kalikasan. Kayo ba ay talagang naniniwala na ang lahat ng kalamidad ay resulta lamang ng kababayaan ng tao? Patunayan ninyo. Kung ating titingnan ang sitwasyon ng kapaligiran o kalikasan, sabi namin na ito ay dulot ng kababayaan ng tao. Dahilan sa paggamit ng maling bagay o paggawa ng maling bagay. Na dahilan ng pagbaha ng damina ng pagtapon natin ng mga basura kung saan. Balik proseso sa paggamit ng mga makina na bubuo ng mga utos na nakasansama rin sa ating kalusugan. At pagmutol ng mga puno na kinakailangan natin kung may baha. Sino nga ba ang puno ng kalamidad na dinanas natin? Ay di ba tayong mga tao na naging papaya, walang dinaas? Bakit sa lahat ng kasiraan ng kalikasan sinisisi niyo ang tao? Imbis tayo magtulungan, tayo'y nagsisiraan. Kahit kauli, tayo pa rin ang magpaalaga sa kalikasan. Sa palagay ninyo, kung gusto ng tao mamuhay ng miserable, kaya pababayaan at sisirain niya ang kalikasan? Hindi naman, pero kasalanan ng mga tao kung bakit sila namumuhay ng miserable dahil sa mga mali nilang ginagawa kay inang kalikasan. Hindi nila alam na unti-unti nilang sinisira ang kanilang mga buhay. Kung natin yung sinasabi na ang taong sumisira ng kalikasan, ibig sabihin, kasali kayo doon. Ano-ano ba ang nagiging gawain na ang tao ang tagapag-alaga ng kalikasan? Ang mga gawain nagpapatunay na ang taong tagapag-alaga ng kalikasan. Una, naglilinis sila ng ating kapaligiran. Pangalawa, nagtatanim sila ng mga halaman. Pangatlo, nagtatapon sila ng basura sa tamang lalagyan. Pangapat, pag-aalaga. Panglima, sumasali sila sa mga programa o mga aktibidad. Pang-anim, pagmamahal sa ating inang kalikasan. Dahil ito ay pinagaloob sa atin ng Panginoon. Dito rin ang galing ang ating ikinabubuhay mula sa tirahan, pagkain, gamot, at marami pang iba. Hindi kayo, wala naman kayong ginagawang tanga. Hindi, tapon doon, tapon dyan. Palagi yung pinuputol ang mga puno sa kagubatan na naging resulta ng pagba at iba pang dahilan kung bakit tayo ngayon nagkakasakit. Hindi, ang mga tao ay hindi tagapag-alaga ng kalikasan, hindi tagawasak. Alin ba ang mas matimbang na ginawa ng tao? Ang pagpapabaya sa kalikasan o ang pag-aalaga? Alam nating lahat na mas matimbang ang pag-aalaga dahil ang lahat ng tao ay gumagawa ng paraan upang mapangalagaan ng mabuti at maayos ang ating inang kalikasan. Ano? Mas matimbang ang pangangalaga ng kalikasan. Baka ang ibig sabihin mo ay manunira. Wala naman kayong ginagawang pangangalaga. Wala naman kayong ginagawa pangangalaga kay inang kalikasan, kundi pagsisira lamang ang ginagawa niyo sa kanya. Ikaw, kayo, may nagawa o ginagawa ba kayo para sa inang kalikasan? Oo, may nagawa na ako. Hindi lang ako, hindi tayo. At lahat ng ito ay magsisimula sa ating tahan. Kagaya ng paglalagay ng basura sa tamang lalagyan, pagkakalinis ng bakuran at marami pang ibang aktibidad ang tao upang mapalagaan ang ating kalikasan. Oo, tama ka nga. Pero may iba talagang tao na hindi nila tinutupad ang mga
mga batas sa kanilang totoong buhay. Ano ang inuman ninyo sa mga pangyayari ngayon sa ating mga kalaglag sila sa kalikasan? Ang luluwa ko sa mga pangyayari ngayon sa ating mga kalaglag nila sa kalikasan ay ang pagtatanim ng puno, pagtapon ng basura ng tamang nilagyan, pagkonserba ng tubig at kuryente, pag-itingin ng batas laban sa pagputol ng puno, paglilinis at pagkuha ng basura sa mga ilog, dagat, sapa at anumang kanyang tubig na ginagamit na at pinapakinabangan. Sa karami-rami naming solusyon, hindi ko na nakakalimutan na ako ay isa palang bata at estudyante. Alam ko ang aking mga limitasyon sa kasalukuyang komisado. Kung iyong pakikinggan, ang aking mga sinabi masyado itong malaki at di ko pa abot. Subalit, kahit sa maliliit kong paraan sa pag-aalaga ng kalikasan, alam ko ako'y nakakatulong sa pag-ayos ng mga kasirahan. Pangako niyan, mga pagdating ng panahon, hindi nyo ginagawa ang mga sinasabi nyo. Iba naman ang gagawin nyo, baka malinaw naman ang gagawin nyo. Kasi alam ko, wala kayong pagmamakaawa kay inang kalikasan dyan sa puso nyo. Grabe naman kayo makapagsalita. Talaga lang, wala kaming mga puso. Hindi nyo alam kung ano ang nararamdaman namin at hindi nyo din alam kung ano ang ginagawa namin para may salba ang ating inang kalikasan. Masamang husga kung walang totoong pruweba. Paano ito nangyari at paano ito mabibigyang kalikasan? Ano wala? Hindi naman lahat ng tao ay tumitira sa kalikasan. Hindi nila ito gustong gawin pero nagagawa nila dahil sa kanilang matinding pangangailangan. Kaya kumakapit na lang sila sa ating bilang kalikasan. At maraming paraan upang malutasan ang problema nito. Katulad ang mga batas ay pinapatupad ng gobyerno mula noon hanggang ngayon at mga programa na ipinamumunuan ng mga kabataan. Aking nakapagtansya bilang isang tagapagtaguyod ng pagsasanay na ito na ang kalikasan ay sadyang ipinagkaloob sa ating ng Panginoon upang makatulong sa ating pamumuhay sa mundo. Marian ang mga puno at halaman na nagbibigay ng pagkain, ang mga ilog at dagat na bukal ng mga isda at yamang tubig na pinakinabangan natin, ang mga kabundugan na may puno at hina, bukod pa sa mga hayop at ibon na nagbibigay din ng pagkain sa atin. Nararapat na tayong pumilis ngayon habang may natitira pang yaman ang ating kalikasan. Isipin natin ang darating pang henerasyon na maaaring wala nang makitang puno at ibon sa paligid. Sang-ayon man o hindi sang-ayon, harapin natin ang ating mga tungkulin bilang tagapag-alaga ng kalikasan. At doon natapos ang ating pansilid na liwatihan tungkol sa ating proposisyon, tao, tagapag-alaga ng kalikasan. Kaya ngayon, ang aking mga katanungan. Paano mapapatunayan na ang tao nga ang siyang tagapag-alaga ng kalikasan? FJ. Napatunayan ko na ang tao tagapag-alaga ng kalikasan dahil ito ay binigay ng Diyos sa mga tao para ay alagaan ng buhay. Ito ang ilan sa mga batas na ginagawa ng mga una, Okay, magaling. Palakpakan natin. Ano pa? Paano natin mapapatunayan na ang tao nga ay tagapag-alaga ng kalikasan? Tagapag-alaga ang tao ng kalikasan dahil ang tao kaya ingatan at mahalin ang ilang kalikasan. Palakpakan natin siya. Ano pa? Paano pa natin mapapatunayan na ang tao nga ay tagapag-alaga ng kalikasan?
ka kung hindi tayo mabubuhay. Yan ay dagdag sa alaman, no? Okay, sino pa? Sino pang may maisagot? Sa tahanan, dapat simulan ang pagdisiplina at pagtapon at pagsusipigil ng mga basura. Okay. Ayun, paano naman natin mapatunayan na ang tao ay hindi daw tagapag-alaga ng kalikasan? Patunayan po na hindi nagpapangalaga ang tao sa kalikasan dahil sila na isinamamatay na po sila natatapos sila na ilagay na inasok sila na Okay. Ano pa? May iba ka bang sagot? Hindi ka pangalaga ang tao ng kalikasan dahil naabuso lang ang pinatapasan sa mga nagbigay. Ano pa? Tagapag-alaga at tagapag-alaga ang tao ng kalikasan. Dahil dito siya nabubuhay. Kaya lang siya ay may kapabayaan dahil hindi tapat ang kanyang alam. Okay, hindi sapat ang kanyang kaalaman tungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Okay, may dagdag pa ba kayong kaalaman? Una, ano ang mga dagdag dito? Okay, dapat ipatupad daw ang kalikahang mga batas tungkol sa kalikasan ng seryoso. Okay, ano pa? Ano pa mga dagdag kaalaman natin? mahalin ang isang kalikasan para hindi po tayo Okay, mahalin ang kalikasan. Okay, okay, silang lahat ang ating muli, ang ating mga pagkakatunggali, palakpakan natin. Okay, dahil sila ay magagaling, di ba? Okay, magagaling sila. Puno sila ng paniniwala, puno sila ng galing, talino, para mapatunayan na ang tao ay tagapag-alaga ng kalikasan at hindi daw tagapag-alaga ng kalikasan. Okay, ngayon ay ito ang aking masasabi sa ating lahat. Buhay na kalikasan para sa buhay ng sangkatauhan. Okay, palakpakan natin ang ating sarili. Okay, sa inyo tagapakinig at sa ating mga tagapaghatol, palakpakan din natin. Ngayon, tatawagin ko si Linang Victoriano para magbigay ng kanyang hatol kung sino magaling sa dalawang pagkakatugaling. Ako. Para sa akin, ang magaling ay pangkat ng pang-ayaw. Okay, at doon natapos. Maligayang congratulations sa inyong dalawa. Okay, sabihin ko lahat magaling, no? Okay. Pero ngayon, tulad ng aking sinabi, kumuha ang lahat ng papel at ballpen. Tapos, sumulat ng 2 hanggang 3 pangungusap doon sa nakuha ninyong kaalaman o aral sa ating paksa. Paksa ng ating debate. Okay, maraming salamat.